Hindi na muling nakatulog sina Marco at Lisa matapos makita ang mga salitang lumitaw sa salamin. Tulungan mo ako. Nasa ilalim siya. Paulit-ulit itong umiikot sa isip ni Lisa. Sino ang humihingi ng tulong? At sino ang nasa ilalim ng bahay? Kinabukasan, maagang nagising si Lisa. Namumutla pa rin siya dahil sa nangyari. Habang naghahanda ng almusal, napansin niyang tahimik si Marco. Naniniwala ka na ba sa akin? Wika ni Lisa. Hindi ko alam. Nakita ko talaga siya, Marco. At nakita ko rin yung sulat sa salamin. Napayuko si Marco. Sa unang pagkakataon, nagsimula na rin siyang matakot. Ang matandang kapitbahay. Nagpasya silang kausapin ang matandang babae na nagbabala sa kanila. Nagpunta sila sa bahay nito. Nang makita sila ng matanda, agad itong namutla. Bakit bumalik kayo? Wika ng matanda. Kailangan namin ng sagot. Maiksing wika ni Lisa. May nagpapakita sa bahay. Biglang napaluwa ang matanda. Sabi ko sa inyo. Maikling wika ng matanda. Sino siya? Matagal na nanahimik ang matanda bago sumagot. Si Elena. Sino si Elena? Wika ni Marco. Ang dating may-ari ng bahay. Nanlamig ang mag-asawa. 20 taon ang nakalipas, bigla silang nawala. Wika ng matanda. Nawala? Maikling wika naman ni Lisa. Walang nakakita sa bangkay niya. Biglang kinabahan si Lisa. Pero may mga nagsasabing hindi siya umalis. Wika ng matanda. Ano pong ibig niyo sabihin? Sabi ni Marco. Nasa bahay pa rin siya. Maikli naman wika ng matanda. Binigyan sila ng matanda ng isang lumang pahayagan. Dahan-dahan itong binuksan ni Marco at doon nila nabasa. Babae, biglang nawala sa sariling bahay. May larawan sa artikulo at nang makita ito ni Lisa, napahawak siya sa bibig. Siya, ito ang babaeng nakita niya. Ang babaeng nakaputi. Wika ni Lisa. Nang gabing iyon, bumalik sila sa bahay. Habang nakaupo sa sala, may narinig silang kakaibang tunog. Mula sa ilalim ng sahig. Marco, nanggagaling sa ilalim. Muling narinig ang katok. Mas malakas, mas mabilis. Para may gustong lumabas. Ang nakatagong pinto. Sinundan nila ang tunog. Hanggang makarating sila sa lumang storage room. Habang ini-inspeksyon ni Marco ang sahig, may napansin siyang bakal na singsing na nakatago sa ilalim ng lumang alpombra. Lisa, tingnan mo to. Hinila niya ito. At sa ilalim nito, may makitid na hagdan pababa. Huwag na tayong bumaba. Wika ni Lisa. Ngunit huli na. Dahil may narinig silang boses. Mahina, malungkot, mula sa ilalim. Ang boses. Tulungan niyo ako. Ang ilalim ng bahay. Bitbit ang flashlight. Bumaba sila. Bawat hakbang ay may kasamang kaba. Mas lumalamig ang paligid. Mas bumibigat ang hangin. Pagdating sa ibaba,
Tumambad ang isang lihim ng silid, puno ng alikabok, mga lumang gamit, at mga sirang kahon. Ngunit sa gitna ng silid, may malaking bahagi ng lupa na tila hinukay doon. Marco, napansin nila ang isang lumang kwintas na nakabaon sa lupa. At nang pulutin ito ni Lisa, biglang namatay ang flashlight. Ang paglitaw, nabalot ng dilim ang buong silid. Pagkaraan ng ilang segundo, muling umilaw ang flashlight at doon nila nakita may babaeng nakatayo sa harapan nila. Maputla, duguan, mahaba ang buhok. Si Elena. "Nandito ako," wika ni Elena. Hindi siya sumigaw, hindi siya galit. Mukha siyang umiiyak. "Hanapin niyo ko," wika ni Elena. At itinuro niya ang lupa sa gitna ng silid. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang magsara ang pinto sa itaas. Nayanig ang buong bahay. At bago tuluyan mawala si Elena, may sinabi siya. "Narito rin siya," wika ni Elena. "Sino?" wika naman ni Marco. Ngunit huli na, naglaho na ang multo. Kasabay nito, may narinig silang mabigat na yabag sa likod nila. Hindi si Elena, may iba pang kasama nila sa ilalim ng bahay. Nanigas sina Marco at Lisa matapos marinig ang mabibigat na yabag sa likod nila. Hindi iyon si Elena. May iba pang nilalang sa ilalim ng bahay. Mabagal, mabigat, at papalapit. Ang anino sa dilim. Dahan-dahang itinapat ni Marco ang flashlight sa direksyon ng yabag. Ngunit wala siyang nakita. Tanging kadiliman lamang. Pagkatapos, tumigil ang mga yabag. Muling bumalot ang katahimikan. "Marco, umalis na tayo rito." "Sandali lang." Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay may amoy na parang nabubulok na karne. Napahawak si Lisa sa kanyang ilong. "Anong amoy yun?" wika ni Lisa. Hindi sumagot si Marco dahil nakita niya ang isang bagay sa lupa, ang kwintas. Lumuhod siya at pinulot ang isang lumang kwintas. May maliit itong palawit at nakaukit dito ang pangalang Elena. Sa kanya to. Biglang umilaw ang namatay na flashlight. Paulit-ulit, parang may gustong pigilan sila. Ang paghuhukay. Naalala ni Marco ang itinuro ni Elena bago ito mawala. Ang bahagi ng lupa na sa gitna ng silid. Agad siyang kumuha ng lumang pala na nakita sa sulok. "Huwag na natin gawin to," wika ni Lisa. "Kailangan nating malaman ang totoo." Nagsimula siyang maghukay. 1, 2, 3 beses. Biglang may tinamaan ang pala. Hindi ba to? Ibang bagay. Unti-unti niyang inalis ang lupa at doon niya nakita isang buto ng kamay. "Ah!" wika ni Lisa. Napaatras siya sa takot. Ang bangkay. Habang patuloy nilang inaalis ang lupa, unti-unting lumitaw ang isang kalansay. Nakahiga ito sa ilalim ng bahay, parang sadyang itinago. May suot pa itong lumang damit, at sa liig nito, may kaparehong kwintas. "Si Elena," wika ni Marco. Napaluwa si Lisa. Sa wakas ay nalaman nila ang katotohanan. Hindi umalis si Elena. Hindi siya nawala. Inilibing siya sa ilalim ng kanyang sariling bahay.
Sa paglitaw ng katotohanan, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsara ang pinto sa itaas. Bang! Kasunod nito ay lumitaw si Elena. Ngunit hindi siya duguan. Hindi na rin siya natatakot. Mukha siyang malungkot. Nakita niyo na ako, wika ni Elena. Sino ang gumawa nito sa iyo? Wika naman ni Lisa. Biglang nagbago ang mukha ni Elena. Napalitan ng takot. Dahan-dahan niyang itinuro ang likod nila. Siya, ang tunay na kasama. Dahan-dahang lumingon sina Marco at doon nakita may isang matanda na lalaki na nakatayo sa dilim. Hindi nila alam kung kailan ito dumating. Nakayuko ito. Punit-punit ang damit at may malaking sugat sa leeg. Unti-unti nitong itinaas ang ulo at lumitaw ang mapuputing mata. Hindi niyo dapat siya nakita, wika ng lalaki. Nanigas ang mag-asawa. Hindi sila makagalaw. Takbo! Wika ni Elena. Ang paghabol. Biglang tumakbo ang lalaki papunta sa kanila. Kasabay nito ay namatay na lahat ng ilaw. Marco! Mabilis silang tumakbo paakyat ng hagdan. Naririnig nila ang malalakas na yabag sa likod nila. Parang ilang segundo na lamang ay maaabutan na sila. Nang makarating sila sa itaas, biglang sumara ng mag-isa ang lihim na pinto. Kasabay nito ay tumigil ang yabag. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil bago mawala si Elena, may sinabi siya. May isa pang lihim sa bahay na ito. At saka siya naglaho. Sa wakas ay natagpuan ni Marco at Lisa ang bangkay ni Elena. Ngunit mas nakakatakot ang kanilang natuklasan. Hindi lamang si Elena ang multo sa bahay at ang lalaking nakita nila ay maaaring mismong pumatay sa kanya. Hindi makapaniwala sila Marco at Lisa sa kanilang natuklasan. Sa ilalim ng bahay ay nakabaon ang bangkay ni Elena. Ngunit mas nakakatakot ang lalaki nakita nila sa dilim. Sino siya? At bakit tila binabantayan niya ang bahay kahit patay na siya? Mabilis na lumipas ang gabi. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatulog. Nakaupo lamang sila sa sala. Habang nakabukas lahat ng ilaw, pakiramdam nila ay may nagmamasid mula sa bawat sulok ng bahay. Kailangan nating tumawag ng pulis, wika ni Marco. At paano naman natin ipapaliwanag ang multo? Walang maisagot si Marco dahil kahit siya ay hindi na alam kung ano ang paniniwalaan. Ang lumang larawan. Kinabukasan, nagpasya silang halukugin ang buong bahay. Baka may makita silang ebidensya tungkol kay Elena. Habang binubuksan ni Lisa ang isang lumang kabinet, sa itaas ng palapag ay may nahulog na kahon. Sa loob nito ay may mga lumang litrato, mga larawan ng bahay, mga larawan ng pamilya, at isang larawan ng isang lalaki. Nang makita ito ni Marco, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Siya, wika ni Marco. Siya yung nakita natin kagabi, wika naman ni Lisa. Ang lalaki nasa larawan ay eksaktong pareho ang lalaking nakita nila sa ilalim ng bahay. Sa likod ng litrato ay may nakasulat. Arturo Reyes, 1987. Ang katotohanan. May nakita rin silang lumang dyaryo sa loob ng kahon. Halos kupas na ito dahil sa katandaan. Mabagal na binasa ni Marco ang artikulo at habang nagbabasa siya, unti-unting namumutla ang kanyang mukha. Anong nakasulat? Wika ni Lisa.
May serial killer na naninirahan dito noon. Ano? Maikling wika ni Lisa. Si Arturo Reyes. Ayon sa artikulo, nawawala ang ilang tao sa lugar noong dekada 80. Ngunit walang nahuling sospek hanggang sa isang gabi. Natagpuan si Arturo na patay sa loob ng kanyang bahay. Ang parehong bahay na kanilang binili. Biglang bumukas ang bintana. Napatalon sa takot si Lisa. Kasabay nito ay may lumipad na papel mula sa kahon. Dahan-dahan itong bumaksak sa sahig. Nakasulat dito. May iba pang nakabaon. Hindi ito nakasulat dito kanina. Wika ni Lisa. Muling bumalot ang katahimikan. May gusto tayong ipakita ni Elena. Ang lihim ng silid. Habang ini-inspeksyon nila ang ikalawang palapag, napansin ni Marco ang kakaibang bahagi ng dingding. Parang may nakatagong pinto. Tinulak niya ito. Madilim, malamig, at puno ng alikabok. Nang sinindihan niya ang flashlight, tumambad ang nakakatakot na tanawin. Puno ng litrato ang buong dingding. Mga litrato ng iba't ibang tao, mga lalaki, mga babae, mga bata, at lahat ng larawan ay may pulang marka. Diyos ko! Wika ni Lisa. Ang huling biktima. Sa gitna ng isilid ay may lumang mesa at sa ibabaw nito ay isang notebook. Dahan-dahan binuksan ni Marco ang huling pahina. Nakasulat, "Hindi ako titigil. May susunod pa. Hindi nila ako mapipigilan. Ngunit mas nakakatakot ang sumunod na nakita nila." Sa pinakahuling pahina ay may larawan. Buong larawan. Hindi luma, hindi kupas. Larawan nila Marco at Lisa. Hindi pwede. Wika ni Lisa. Imposible. Wika naman ni Marco. May nasa likod nila. Biglang namatay ang flashlight. Kadalian. Ganap na kadiliman. Narinig nila ang mabagal na paghinga. Malapit. Napakalapit. Marco. Huwag kang gagalaw. Mula sa dilim ay may pumulong. Boses. Natagpuan ninyo ang silid ko. Naramdaman nila ang malamig na hangin sa kanilang batok. Kayo na ang susunod. Ang paglabas ng demonyo. Muling umilaw ang flashlight at sa harap nila nakatayo si Arturo. Ngunit hindi siya mukhang tao. Itim ang kanyang balat. Puno ng sugat ang katawan at may maitim na likidong tumutulo mula sa kanyang mga mata. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi pang tao. Hindi na kayo makakaalis. Biglang nagsara ang lihim na silid. Nakulong sila Marco at Lisa sa loob kasama ang multo ng mamamatay tao. Sa wakas, nalaman nila ang lihim ng bahay, ngunit huli na ang lahat. Ang pinakakatakutan nila lang sa bahay at wala nang matatakbuhan. Nakulong sina Marco at Lisa sa ilalim ng silid. Sa harap nila ay nakatayo si Arturo, ang mamamatay taong matagal nang patay. Ngunit tila mas buhay pa kaysa dati. Hindi makagalaw ang mag-asawa. Parang naninigas ang kanilang mga katawan sa sobrang takot. Unti-unting lumapit si Arturo. Habang lumalapit siya, lalong lumalamig ang paligid. Parang hinihigop niya ang init ng buong bahay. Hinihintay ko kayo, sabi ni Arturo. Biglang kumurap ang ilaw ng flashlight at sa bawat pagkurap nito, mas lumalapit si Arturo. Hanggang sa ilang hakbang na lamang ang pagitan nila.
Marco, tulungan mo ako, wika ni Lisa. Ang pagliligtas ni Elena. Bilang umihip ang malakas na hangin, kasabay nito ay lumitaw si Elena. Huwag mo silang gagalawin, wika ni Elena. Sumigaw si Arturo. Isang sigaw na parang pinagsamang boses ng maraming tao. Hindi! Nagbanggaan ang dalawang espiritu at biglang nagliwanag ang buong silid. Nagkaroon ng pagkakataon sina Marco at Lisa na makatakas. Mabilis silang tumakbo palabas. Ang nakatagong larawan. Habang tumatakbo palabas ng silid, may napansin si Marco sa sahig. Isang lumang larawan. Mabilis niya itong pinulot. Paglabas nila ng silid ay agad nila itong binuksan. At may-ari nito ay si Elena. Nakasulat doon ang buong katotohanan ayon sa kanyang tala. Si Arturo ay dating may-ari ng bahay. Isa siyang mamamatay tao. Dinadala niya ang bahay ng kanyang mga biktima. At itinatago ang kanilang mga katawan sa ilalim ng lupa. Ngunit isang gabi, lumaban si Elena. Nahuli niya si Arturo at sinubukan tumakas, ngunit pinatay siya nito. Habang binabasa nila ang huling pahina, may nakita silang kakaibang mensahe. Hindi siya tao. May demonyong nakatira sa kanya. Kapag hindi nasira ang sumpa, mananatili siya rito habang buhay. Paano natin sisirain ang sumpa? Wika ni Lisa. Biglang nahuhulog mula sa pagitan ng pahina ang isang lumang mapa ng bahay. May pulang marka sa likod bahay at nakasulat, dito nakatago ang puso ng kadiliman. Pagsapit ng hating gabi, ay nagtungo sila sa likod bahay. May lumang puno doon. Patay na. At tila matagal nang walang buhay, nagsimula silang mabuhay. Makalipas ang ilang minuto, may tinamaan silang bakal. Inalis nila ang lupa at lumitaw ang isang lumang kahon. Ito na siguro, wika ni Marco. Dahan-dahan nila itong binuksan at sa loob ay may itim na rebulto. Maliit lamang ito, ngunit nakakatakot ang anyo. At sa ilalim nito ay may mga buto ng tao. Biglang umuga ang lupa. Kasabay ng pag-uga ng lupa ay narinig nila ang malakas na sigaw mula sa bahay. Hindi! Wika ni Arturo. Nagsimulang magpatayan ang lahat ng ilaw. Nagbasag-basag ang mga bintana. Lumakas ang hangin. Parang nagising ang buong bahay. Marco, anong nangyayari? Mikling wika ni Lisa. Nakikita niya tayo. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Arturo. Ngunit ngayon ay mas nakakatakot na siya. Mahaba na ang kanyang mga braso. Namumula ang kanyang mga mata. At tila hindi na siya tao. Tumayo siya sa harap nila. Ibalik ninyo yun! Wika ni Arturo. Hindi na matatapos ang kasamaan mo, wika ni Marco. Biglang kinuha ni Marco ang rebulto at inihagi sa lupa. Nabiyak ang rebulto. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ni Arturo. Akala nila tapos na ang lahat. Ngunit nang mabasag ang rebulto, may lumabas na itim na usok. At mula rito ay may nabuong anyo. Mas malaki, mas madilim, mas nakakatakot kaysa kay Arturo. Unti-unti itong nagkaroon ng muka. Ngumiti ito sa kanila. Sa wakas, malaya na ako. Nanlaki ang mga mata ni Marco at Lisa. Dahil ngayon lamang nila naunawaan, hindi si Arturo ang tunay na kasamaan sa bahay. Isa lamang siyang alipin. At ang tunay na halimaw ay kagigising pa lamang. Nasira man nila ang sumpa ni Arturo, may malaking problema silang kinakaharap. Isang sinaunang nilalang ang nakalaya at tila wala nang makakapigil